Magandang hapon po sa ating mga kaibigan. Narito naman po tayo, patuloy tayo sa ating pag-aaral, sa ating Bible study. Ang ating topic po ay tungkol po sa kasalanan at paano nagkasala si Lucifer sa harapan ng Diyos. At ngayon po ay tayo po ay dadako sa ating pag-aaral, pero bago natin umpisahan ito, tayo po muna ay manalangin. Hingin natin sa Panginoon ang patnubay upang ang salita niya ay magkaroon ng kapangyarihan sa ating buhay. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, banal ka at makapangyarihan sa lahat, kami pa pasalamat sa iyong kabutihan na ipinagkaloob mo sa amin ng pagkakataon na muli makapag-aral ng mga salita. Pagpalain mo, Panginoon, ang iyong mga salita, kasihan ng banal na Espiritu, at ang bawat nabakinig, makapanood, ay magkaroon, Panginoon, ng palampataya sa salita at magbigay ng paglapit sa iyo. At higit sa lahat, Panginoon, ay magkaroon ito, Panginoon, ng pagtatalaga sa paglilingkod sa iyo. Maraming salamat. Ang banal na Espiritu ay patuloy na hinihiling upang magitan ang iyong salita ay pagkaloob sa mga nakikinig na magkaroon ito ng kaunawaan. Hinihiling ko po ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. So ayan mga kapatid, no? Kaya ang ating pinag-uusapan yung kasalanan, no? Ano ba ang kasalanan? Para makita natin paano nagkasala si Lucifer, ating alamin ang kasalanan. Ang ating verse ay makikita sa 1 Juan 3:4. Ang sabi po dito, ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay lumalabag din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan. So, yan po ang definition ng Biblia na ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Kung walang kautusan, wala rin pong kasalanan. Hindi bibilang kasalanan kung walang kautusan. Kaya ang kautusan ay ang pagkilala sa kasalanan. Kaya ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Okay? So, ang tanong, sino ang unang lumabag sa kautusan ng Diyos at nagkasala? Sabi po sa 1 Juan 3:8, ang patuloy na gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo. Kaya nga kapatid, yung patuloy daw na gumagawa ng kasalanan, yung hindi sumusunod, ay kaninong panig yun? Ay sa dyablo. So ulitin mabasahin, no? Ang patuloy na gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo, sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkasala na ang dyablo. Dahil dito nahayag ang anak ng Diyos upang wasakin ang gawa ng dyablo. Dito tayo mga kapatid kukuha sa salitang sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkasala na ang dyablo. Ibig sabihin, unang nagkasala ang dyablo sa pasimula pa lang. Okay? Kaya ang tanong ay, saan ang pasimulang nagkasala ang dyablo? Saan ito naganap? So, kung ating pong pag-aralan ay ating pong titignan kung paano nagkasala ang dyablo, saan ito nangganap. Okay? Sa aklat po ng Revelation 12:7 hanggang 9, mayroon pong naganap na digmaan sa langit. Ito po yung paglalarawan sa nangyaring labanan sa langit, ang Arkanghel Miguel at ang dragon na si Satanas. Ang sabi po dito sa Revelation 7:9, at nagkaroon ng pagbabaka sa langit, si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon, at ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka. So, dito po ay nagkaroon ng pagbabaka o digmaan sa langit, yung anghel ni Miguel at yung anghel ng anghel ng dragon na nakipagdigmaan. So, sa pagbabakang ito, anong nangyari? Sa verse 8, at hindi sila nanganalo, ni wala ng lugar para sa kanila sa langit. At itinapon ang sa 9, verse 9, at itinapon ang matandang dragon, ang matandang ahas, ang tinawag na dyablo at Satanas, ang mandaraya sa buong sanlibutan. Siya itinapon sa lupa at ang kanyang mga anghel ay tinapong kasama niya. So dito, nagkaroon ng digmaan sa langit at ang kampo ni Satanas na tinatawag na dragon o Diablo Satanas, ang kanyang kasamang anghel ay hindi sila nanalo.
At sa lagbanang ito, itinapon sila dito sa lupa. Okay? So, nilarawan dito na ang Satanas ay siya po yung mandaraya sa buong sanlibutan. Kaya nga po marami pong nadadaya ngayon dahil po sa ginawang pandaraya ni Satanas, no? Ayan. So, bago natin titignan, mapatid, ang mga bagay, paano kasala si Lucifer, atin mo nang sagutin itong tatlong tanong. Bakit nagkaroon ng digmaan o pagbabaka sa langit? Mayroong tanong, bago nagkaroon ng digmaan sa pagbabaka sa langit, sagutin natin tanong tatlo. Ang una, paano nakapunta sa langit ang dyablo at ang kanyang mga anghel? Bago nagkaroon ng labanan doon sa langit, paano nakapunta ang dyablo sa langit at ang kanyang mga anghel? Pangalawa, saan ba nanggaling ang dyablo? Pangatlo ay ginawa ba ng Diyos ang dyablo? So, ating sasagutin, mapatid, no? Saan ba nanggaling ang dyablo? Sabi ni Jesus Christ sa Lucas 10 verse 18, sinabi niya sa kanila, nakita ko ang pagkahulog ni Satanas mula sa langit na parang kita. So dito po pinapakita na si Satanas po ay, ang dyablo po ay nanggaling po sa langit. So hindi po siya nagmula sa lupa, kundi doon po siya nanggaling sa langit o nahulog siya mula sa langit. Okay? So, ang aklat po ng Isaias at saka Lucas 10 verse 8 halos magkapareho ang ipinapaliwanag. Sabi ng Isaias 14 verse 12, ano't nahulog ka mula sa langit, utala sa umaga, anak ng umaga, paano ikaw ay lumagpak sa lupa, ikaw nang siyang nagpabagsak sa mga bansa. So dito, ipinapakita po na yung tala sa umaga, sa English po, tinatawag itong Lucifer. Na kung saan, si Lucifer po ay nagmula sa langit at inihulog dito sa lupa. Okay? Ang salitang Lucifer ay, kahulugan po ito'y tagapagdala ng liwanag. Ayan. No, nakikita po natin na si Lucifer o Satanas ay hindi po siya nagmula sa lupa, kundi nandun po siya nanggaling sa langit. Inihulog lamang siya dito sa lupa. Ayan. So, ang salitang Lucifer ay siya po ay napakagandang pangalan, mga kaibigan. Sapagkat ang ibig sabihin niyan, siya po ay tagapagdala ng liwanag. Ibig sabihin po, siya po yung tagapag-ingat ng liwanag ng Diyos. Sa Biblia po, mayroon pong liwanag na ating babasahin. Marami pong salitang liwanag sa Biblia, pero kinuha ko lang po itong tatlo. Sa Juan 8:12, ang Diyos po ay liwanag, no? Sa 1 Juan 4:5, ayan. Sabi ni Jesus, muling nagsalita sa kanila si Jesus, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumunod sa akin ay hindi kailanman lalakad sa kadiliman, kundi magkaroon ng ilaw ng buhay. Sa awit 119 verse 105, ilawan sa aking mga paa ang salita mo at liwanag sa aking mga landas. Sa Kawikaan 6 verse 23, sapagkat ang utos mo ay tanglam at ang kautosan mo ay liwanag at ang mga saway na turo ay daan at buhay. So, si Lucifer po ay, siya po yung tagapagdala ng liwanag. Nang ibig sabihin po ay, tagapag-ingat. Kung ikaw ay isang Kristiyano, ipinagkatiwala ng Panginoon ang liwanag na iyong dala. Dapat makita sa buhay ng isang Kristiyano ang buhay ng ating Diyos. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, kung sino mang sumunod sa akin, sa ating pagsunod sa Kanya, lalakad tayo sa liwanag sapagkat si Kristo ay liwanag. At kung tayo lalakad, dapat makita ang liwanag ng Panginoon sa ating buhay. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, pagliwanagin ninyo gayon ang inyong ilawan, upang makita ng mga tao ang mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang Diyos.
Kaya kapatid ay, kung tayo po ay pinagkalooban ng liwanag ng Panginoon, dapat makita ito sa ating buhay bilang mga Kristiyano. So si Lucifer po ay tagapagdala po siya ng liwanag. Siya po ay pinagkatiwalaan ng Panginoon. Okay? Siya ay kerubin na tumatakip at nagbabantay. So para makita po natin ang posisyon ni Lucifer bago siya inihulog sa lupa, at tingnan ang kalagayan niya, ano ang posisyon ni Lucifer samantalang siya po ay naglilingkod sa Diyos. So, para makita po natin ang larawan ng langit, ating pong titignan ang tinatawag na sanktuaryo sa lupa sa panahon ni Moises, kung paano ang sistema kung saan si Lucifer na destino sa kanyang paglilingkod. Ayan. So ito po ang sanktuaryo sa lupa noong panahon ni Moises. Ayan. Ang Panginoon nag-utos kay Moises na gumawa ng isang sanktuaryo. At ang sanktuaryo sa lupa, ito po ay kopya sa orihinal na sanktuaryo sa langit. Okay? So, sa Exodus 25 verse 8 hanggang 9, sabi ng Panginoon kay Moises, igawa nila ako ng isang sanktuaryo upang ako'y makapanirahan sa gitna nila. Ayon sa lahat ng aking ipinakita sa iyo, sa anyong huwaran ng tabernakulo, at sa lahat at sa anyong huwaran sa lahat ng kasangkapan niyon ay gayon ninyo gagawin. Ibig sabihin, lahat ng kasangkapan doon sa sanktuaryo sa langit, yun din po yung kasangkapan, lahat ng kasangkapan na ginawa ni Moises sa lupa. Kaya nga po, ang sanktuaryo sa lupa ay kopya sa orihinal na sanktuaryo sa langit. Ayan, ito po yung sanktuaryo. Ang sanktuaryo po ay mayroon pong 2 kwarto. Ang namamagitan sa 2 kwarto ay isang makapal na kortina. At sa unang kwarto po ay mayroon pong 3 bagay. Ito po yung tinatawag na banal na dako. Ito po yung candlestick, 7 candlestick. At yung pangalawa ay table of shewbread. At yung katlo ay incense of altar, na kung saan sinusunog yung insenso. At sa pagitan ay mayroon pong makapal na tabi. At sa pangalawang kwarto, ito ay tinatawag na kabanal-banalang dako. Naroon po nakalagay ang Ark of the Covenant. Doon sa Ark of Covenant, nandun po nakalagay ang 10 utos. Okay po? Ayan. So, sa Ark of Covenant, mayroon pong 2 anghel na nakadipa sa takip ng 10 utos o sa Ark of Covenant. Doon sa takip ng Ark of Covenant, mayroon pong 2 nakadipang anghel na ang gitna po ay nagliliwanag. Ang gitna po ay, yan po ay tinatawag na Shekinah Glory. Na kung ibig sabihin, yan po yung trono ng Diyos. At isa po dyan sa mga anghel na yan ay si Lucifer na naglilingkod noon. Kaya nga po, sa kabanal-banalang dako, naroon po ang 10 utos. Ang 10 utos ay ito po ay kautusan ng Diyos, ay pundasyon ng kanyang kaharian sa langit. At ito rin po yung kanyang pundasyon pamahala sa lupa. Okay? Ayan po ang sanktuaryo. At sa trono ng Diyos, isa po dyan ang nakadipa, si Lucifer. Naroon po sa loob ang 10 utos. Naroon po yung mana at tungkod ni Aaron. So ayan. Sabi ni Santiago, ang kautusan po ay kautusan ng kalayaan. Ayan. Sa sanktuaryo sa langit, ito po ay orihinal na sanktuaryo. Ang sanktuaryo sa lupa ay kopya lamang sa
sa sanctuary sa langit. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo sa Hebreo 8, verse 1 hanggang 2. Sabi niya dito, ngayon ang pangunahing bagay na aming sinasabi ay ito. Mayroon tayong gayong pinakapunong pari na nakaupo sa kanan ng trono ng kamahalan sa sangkalangitan. Isang ministro sa sanktuaryo at sa tunay na tabernakulo na itinayo ng Panginoon, hindi ng tao. Kaya yung itinayo dito sa lupa, yun po yung itinayo ng bayang Israel na ibinigay ng Panginoon kay Moises. Pero ang nagtayo sa original na sanctuary sa langit ay ang Panginoon. Yan po yung sanctuary sa langit at yung kabanal-banalang dako. Yan po yung trono ng Diyos. At sa kabanal-banalang dako, naroon po ang 10 utos na kung saan ang pundasyon ng kanyang pamahala ay ang kanyang kautusan. So, nabuksan, sabi nga ni Juan, nakita niya ang nabuksan ng templo sa langit sa aklat ng Revelation 11 verse 19. At nabuksan ang templo ng Diyos sa langit at nakita sa kanyang templo ang kaban ng tipan. Kaya nga po, ang templong nakita ni Juan, ito po yung kabanal-banalang dako. Sapagkat naroon po, nakalagay sa kabanal-banalang dako, ang kaban ng tipan. At doon sa kaban ng tipan, doon po sa takip ay naroon po ang presensya ng Diyos at yung trono ng Diyos. At doon sa kaban ng tipan, mayroon 2 anghel na nakalipa. At isa po, si Lucifer na naglilingkod dito. Siya po yung tagapagdala ni Juana. Siya yung kirubing tumatakip. Okay? So si Lucifer, tagapagdala ng liwanag. Ngayon, ating babasahin, ating titignan ang paano nagkasala si Lucifer sa Diyos. Ang buhay o kasaysayan ni Lucifer ay makikita po natin sa aklat po ng bago siya nagkasala, ay makikita po natin sa aklat po ng Ezekiel chapter 28. Ang buong chapter na yan ay naglalarawan sa karakter ni Lucifer at bago siya nagkasala. Yung hari sa Tiro ay kumakatawan kay Lucifer. Okay? Sa tanong, ano ang katingin ni Lucifer nung hindi pa siya nagkasala sa Panginoon? Sabi dito sa Ezekiel 28:12 hanggang 27, no? Ikaw ay nasa Eden sa halaman ng Diyos, bawat mahalagang bato. Okay. Sa 12 muna tayo, kapatid. Sabi dito sa verse 12, ganito ang sabi ng Panginoon, ikaw ay tatak ng kasakdalan, puno ng karunungan, sakdal sa kagandahan. So yun po ang katangian ni Lucifer. Siya po yung tatak ng kasakdalan. Kaya nga po, ayan, puno ng karunungan, sakdal sa kagandahan. Kung mayroon pong marunong na nilikha ng Panginoon, si Lucifer ay puno ng karunungan. Marunong talaga siya. So, ang Diyos nagbigay sa kanya ng karunungan. Okay? Sakdal sa kagandahan. Kung mayroong gwapo o maganda, si Lucifer ay perfect ang kanyang kagandahan. Yan po yung kanyang katangian nung nilalang siya ng Panginoon. So, ang kanyang kasuotan, sabi dito, sa Ezekiel 28:13 hanggang 13, ikaw ay nasa Eden sa halaman ng Diyos. Bawat mahalagang bato ay iyong kasuotan. So, ang Eden po, ito po yung halaman ng Diyos, paraiso po yan. Okay? Ang bawat mahalagang bato ay iyong kasuotan. Ito, ang sardio, topasyo, diamante, beryl, onyx, jaspe, sapiro, karbungko, at esmeralda, at ginto. 10 bato po ito, kapatid. Ang pagkayari ng iyong paldereta at ang iyong mga plauta ay nasa iyo. Sa araw na ikaw ay lalangin, ay inihanda ang mga ito. So, bago pa man likhain ng Panginoon si Lucifer, yung kanyang posisyon o kanyang susuotin na i-prepare na. Parang ganito,
kapag napatunayan na ang iyong asawa ay buntis at nagdalang tao, lahat ng kagamitan ng isang bata ay inihanda mo na para kapag ipinanganak ang iyong anak, ay nakaprepare na ang kanyang susuotin. So, ganoon po si Lucifer, no? Bago likhain ng Panginoon, ang kanyang posisyon at ang kanyang isusuot ay naiprepare na ng Panginoon. Ganoon kabuti ang Diyos. Ganoon niya inihanda ang lahat ng bagay sa taong kanyang nilala, no? Kaya nga po yung kumakatawan sa 10 bato ay nagpapakita po yan ng posisyon, kung ano ang posisyon ni Lucifer. Sapagkat yung 10 bato ay nagpapakita ng pinakamataas na katungkulan. Okay? Siya po ay, kung si Kristo ang prinsipe, siya po ang kasunod ni Kristo. Ayan, mga kapatid. So, sabi dito sa 14, inilagay kita na may pinahiran kerubin na nagbabantay o tumatakip. Ikaw ay nasa ibabaw na banal na mundok ng Diyos. Ikaw ay naglalakad sa gitna ng mahalagang bato. Kaya nga po, tumatakip na kerubin. Isa doon siya sa sanctuaryo na tumatakip. Nang ibig sabihin, nagbabantay. Pinoproteksyonan niya ang lugar ng Diyos o trono ng Diyos. Ayan, sapagkat doon sa sanctuaryo, itong liwanag na yan po ang presensya ng Diyos, yan po yung trono ng Diyos. Okay? Ayan. Ang tanong, paano nilang ng Diyos si Lucifer? Sa 15, ikaw ay sakdal sa iyong lakad mula sa araw na ikaw ilalangin, hanggang sa ang kalikuan ay nasumpungan sa iyo. Kaya nga po, nung nilakha ng Panginoon si Lucifer, perfect po siya. Lumakad siya ng sakdal sa harapan ng Diyos. Kaya nga siya yung tatak ng kasakdalan. Okay? Puno ng karunungan at sakdal sa gandahan, no? Ayan, ikaw ay sakdal sa iyong lakad. Ibig sabihin, namumuhay na sumusunod si Lucifer sa Diyos bago siya nagkasala, hanggang sa ang kalikuan ay nasumpungan sa iyo. Ngayon ang tanong, ginawa ba ng Diyos ang dyablo? Ang sagot po ay hindi. Hindi po nilalang ng Diyos ang dyablo, kundi nilalang ng Diyos si Lucifer na perfect na paglalang. Namumuhay siya kasama ang Diyos. Pero dumating ang panahon na siya po ay nasumpungan na mayroong kalikuan sa kanya. Sabi dito, ikaw ay sakdal sa iyong paglakad mula sa araw na ikaw ay lalangin. Ibig sabihin, si Lucifer po ay namumuhay pa siya sa piling ng Panginoon bago siya nagkasala, hanggang sa ang kalikuan ay nasumpungan sa kanya. Ano ba ang definition sa Biblia ang salitang kalikuan? Maraming beses binanggit sa Biblia ang salitang kalikuan. Sa Josue 1, sabi ng Panginoon kay Josue, huwag kang lumiko sa kautusan na ibinigay sa iyo ni Moises. Sa Kawikaan 4, nandun din po nun, huwag kang lumiko sa kanan o kaliwa, kundi sumunod sa Panginoon. So ano ba ang kalikuan? Sa 1 Juan 5 verse 17, lahat ng kalikuan ay kasalanan. Kaya ang kalikuan, ito po yung pag-suway sa Diyos. Sabi ng Roma 1 verse 18, ang puot ng Diyos ay mahayag laban sa lahat ng kalikuan. Okay? Kasalanan po yun. Ano ang kasalanan? Ang sino mang gumagawa ng kasalanan, lumalabag din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. 1 Juan 3:4. Kaya nga po, ang 10 utos, yan po yung kautusan ng Diyos. At ang hindi sumunod dyan, ang tawag po dyan ay kalikuan. Mas sumusuway. Okay po? Kaya paano nagkasala si Lucifer sa Diyos? Paano sa sumuway? Nung nasumpungan ang kanyang puso, nakita sa kanya ng Panginoon ang kalikuan. Ibig sabihin, mayroong nabuo kasamaan sa kanyang puso. Ayan.
Sabi ng Ezekiel 28 verse 17, ang iyong puso'y nagmataas. Anong dahilan sa kanyang pagmataas? Dahil sa iyong kagandahan. Kaya nga sakdal sa kagandahan eh. Iyong pinasama ang iyong karunungan. Yung karunungan ng Panginoon ay pinasama niya. Na ibinigay sa kanya. Dahil sa iyong kaniningningan. Ang dahilan na pasama ang karunungan dahil sa kanyang kaniningningan. So, ang dahilan ng kanyang pagmataas dahil sa kanyang kagandahan. Kapag ikaw ay believe sa iyong sarili, ang sinusunod mo sarili mo po. No? Marami ngayon ang believe sa sarili dahil maganda. At kapag ikay maganda, ipinagmamalaki mo yung kagandahan mo. At kapag ikaw na ang maganda, ikaw na yung mag-desisyon sa buhay mo, no? Ang pagmamataas ay dahil sa pagbilib sa sarili. Yan po ang kapatid. Dahil sa iyong karunungan, huwag kang humanga sa iyong sarili. Dapat humanga sa Panginoon. Sabi ito, ang iyong puso ay nagmamataas dahil sa iyong kagandahan. Iyong pinasama ang iyong karunungan dahil sa iyong kaniningan. Yung kaniningan niya, yung kanyang posisyon na ibinigay ng Panginoon. Yun po yung nasira ang karunungan ng Panginoon sa kanya. Dahil yung karunungan ibinigay ng Diyos, ginamit niya sa kanyang sarili. Kaya nga kapatid, sa ating buhay, kung mayroon po tayong nakamit na anumang antas, ay huwag po nating ipagmayabang. No? Huwag nating ipagmayabang. Ano man ang ating kalagayan, mayroon man tayo, huwag tayong magbataas dahil sa ating karunungan. No? Kaya ito po yung dahilan ng pagkakasala ni Lucifer. Sabi ng Kawikaan 21 verse 4, ang mapagmataas na tingin at ang palalong puso, siyang ilaw ng masama ay kasalanan. Kaya nga po, dahil sa kanyang pagmamataas, ang kanyang puso ay naging palalo. Yan po yung kasalanan. Bakit? Kapag ang isang mapagmataas o nakasunod, ang sarili ang sinusunod, ay hindi po yan susunod. Mayroon ka bang nakita na mayabang na nakikinig sa payo? Wala. Lahat ng palalo o mapagmataas, ikakatwiran niya talaga yung ayon sa kanyang kaalaman. Ayaw mapagkumbaba. Ipipilit niya yung kanyang gusto. Ayan. At gagawa siya ng mga pamaraan para mapatunayan yung kanyang layunin. Hahanap siya ng hahanap para may satuparan yung kanyang layunin. Kahit nakikita niya ang tama, ayaw niya pa rin tanggapin. Dahil sa tingin niya, yung kanyang katwiran ay ayon sa kanyang, pero ang tawag doon pagmamataas. Yan po yung kasalanan, kapatid. Kaya si Lucifer ay itinaas na niya ang kanyang sarili at ang kanyang puso naging mayabang, at pag ganun ang kalagayan, susunod ba siya sa Panginoon? Hindi na po. Ayan mga kapatid. So, sabi nga ng Bukal ng Buhay sa page 14, sa langit na rin ay nasira ang batas na ito, yung kautusan ng Diyos. Ang kasalanan ay nagbuhat sa pagkamakasarili. Di ba? Kapag ikay makasarili, mapagmataas, susunod ka pa ba? Hindi na. Kaya nga po, kapag nabuo yung pagiging masarili sa puso, siya na lagi ang masusunod. Kaya sabi dito ng Bukal ng Buhay, si Lucifer na kerubing tumatakip ay naghangad na maging una sa langit. Yan naman talaga. Kapag ikaw ay mapagmataas, gusto ay yung sarili mo ang nangunguna. Ayan. Sarili ang sinusunod. Sarili ang gusto. Ayaw makinig sa iba. Ayan. No? Kaya ito po yung kasalanan. Tawag po yung ang kasalanan ay nagbubuhat sa pagiging makasarili. Kapag makasarili, mayroon bang sinusunod? Di ba? So, ayan, no? Kaya si Lucifer ay tumatakip na kerubin ay naghangad na maging una sa langit. Kanyang sinikap na pamunuan ang mga tagalangit.
Ayan. Gusto niya siya na ang mamuno sa tagalangit. Na mahiwalay sila sa lumalang sa kanila. At siya ang igalang at sambahin. Ayan, mapatid. So, kapag hindi ka nasusunod, ay ikaw na masusunod sa iyong sarili. Tama? So, ayan mapatid, ang Diyos ay nagbigay ng kautusan, pamantayan ng pagsunod at paggalang sa Kanya. Kapag hindi tayo sumunod sa kautusan ng Diyos, ang ibig sabihin, tayo ay naging makasarili. At ang ating sinusunod ang ating sarili. Kaya nga po sa 10 utos, nandun po yung 4 na isang bato, ang 5 hanggang 10. Ang unang utos, huwag kang magkaroon ng ibang sarap niya sa Diyos. Ang pangalawa, huwag kang sasamba sa Diyosan. Pangatlo, huwag mong babanggitin ang pangalan pa yung sa walang bulbulahan. Pang-4, alahanin mo araw ng Sabat. Pang-5, igala mo yung ama't ina. Pang-6 ay huwag kang papatay. Pang-7, huwag kang mangalunya. Pang-8, huwag kang magnanakaw. Pang-9, huwag kang binang sa iyong kapwa. Pang-10 ay huwag mong ibutin ang anumang bagay sa iyong kapwa. Ngayon, sa 10 utos, saan si Lucifer nagkasala sa kautusan ng Diyos? Sa unang utos. Sabi ng Panginoon, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa rapo. Ang ibig sabihin mga batid ay si Lucifer ay ayaw na niyang magpasakop sa Panginoon. Siya na ang masusunod sa kanyang sarili. At hindi niya kinikilala ang Panginoon na kanyang Diyos na manilikha. At kapag hindi ka nasusunod sa Panginoon, ang tawag doon, ikaw ay magiging makasarili. Sabi nga ng pahayag ng Panginoon tungkol kay Lucifer, bakit siya gustong sambahin? Gusto niya siyang sambahin sa langit, no? Ezekiel 28 verse 2. Ganito ang sabi ng Panginoon, Diyos, sapagkat ang iyong puso'y nagmataas. At iyong sinabi, ito yung kanyang sinabi, ako'y Diyos. Ako'y naupo sa upuan ng Diyos sa gitna ng mga dagat. Yun po yung kanyang pag-claim sa kanyang sarili. Ako'y Diyos. Kaya kapag ikaw'y Diyos, ano ang gusto ni Lucifer? Sambahin siya. Kaya nga kapag ikaw ay Diyos sa sarili mo, ikaw na ang masusunod sa sarili mo. Kaya ang karamihan sa mga tao ngayon ay sarili na lang sinusunod. Ayaw na lang sumunod sa kautusan ng Diyos. Tandaan natin mapatid ha. Ang kautusan ng Diyos, yan po yung kanyang pundasyon na pamahala sa langit at lupa. At yan po yung kanyang ibinigay sa atin upang tayo sumunod sa kanya. Pero kung hindi tayo susunod, maaring pong matulad tayo kay Lucifer na kanyang ginawa na hindi susunod sa Panginoon. Siya na ang Diyos sa kanyang sarili. Kaya lumabag siya sa unang utos. At pangalawa, yung ika-10 utos na kanyang nilabag. Mamaya, paano nilabag ang 10 utos? Paano niya sa ika-10 utos? Okay? Tandaan natin dito, sabi dito, nilalang ng Diyos ang mga anghel na may kalayaan sa pagpili. Okay, ano bang ibig sabihin ng kalayaan sa pagpili? Ang ibig sabihin po ng kalayaan sa pagpili, ito po yung choice ng tao na ibinigay ng Panginoon. Na ang ibig sabihin po, ang tao ay ang anghel ay hindi nilikha ng Panginoon na robot. Na kung ikaw ay robot na nilikha ng Panginoon, wala ka kakalayaan at sundin ang iyong ninanais. Dahil control ka ng may-ari sa iyo. Hindi ganun ang paglalang ng Diyos sa mga anghel. At ganun din po sa lahat ng tao. Tayo po ay mayroon pong freedom of choice, kalayaan sa pagpili na ibinigay ng Diyos. Yan po yung regalo sa atin na ibinigay na yan upang magamit natin sa pamagitan ng ating pagpili. Okay? Ano ba ang kalayaan sa pagpili? Ang kalayaan sa pagpili, ito po ay pagpapakita na yung kakayahan o desisyon na pumili ng tama. Yan po ibinigay ng Panginoon. Kung wala tayong kakayanan na piliin ang mali,
walang tunay na kakayahan sa pagpili. Totoo naman. Kung walang kakayahan piliin ng tao ang mali o tama, walang tunay kakalayaan pili. Sino lamang yung walang kakayahan pumili ng tama? Kapag sira yung ating utak, o nabaliw tayo, nag-abnormal tayo, walang tamang desisyon. Pero pag tayo ay matino, may kakayanan tayong pumili ng tama at mali. Kaya po ang kakayahan sa pagpili, ito po yung pagpili na kakayanan pumili ng tama na ibinigay ng Diyos. Okay, si Lucifer po ay naging makasarili. Gusto niya, siya na ang masunod sa kanyang sarili. Ito yung argumento ni Lucifer. Sabi niya, ang kautusan ng Diyos ay pag-aalipin. Kaya, pag sumunod ka sa kautusan ng Diyos, alipin ka sa iyong sinusunod. Sabi ni Lucifer, ang tunay na na kalayaan ay ang mamuhay sa sariling kagustuhan. Diba? Yun po yung ating minsan nakikita sa sanlibutan. Na ako ang magsusunod sa aking sarili. Buhay ko to eh. Walang magdidikta sa akin. Yan po yung gusto ni Lucifer. Kasi ikaw rin malaya sa iyong sarili. Tadating patid ang kautusan ng Diyos ay kalayaan. Pero kung hindi natin susundin ito, mapailalim tayo sa kautusan dahil nagkakasala tayo. Maging malaya lamang tayo kung susundin natin ang kautusan ng Diyos. Ang tunay na kalayaan, sabi ni Lucifer, ay mamuhay sa sariling kagustuhan. Kaya nga po, yan po yung kanyang argumento. Sabi niya, ang pagsunod sa Diyos ay alipin ka ng iyong sinusunod. So, may sinusunod ka eh. Pero, itang halimbawa mga kapatid, kaibigan, kung ang inyong gobyerno ay walang batas, may kaayusan ba? Wala. Kaya nga po may burong ipinapatupad ang gobyerno na batas para ito ay kaayusan upang sumunod tayo. At kapag sumuhay tayo, parusa po ang ating mararanasan. Kaya po, ang pagsunod, ang tanong, ang pagsunod ba sa kautusan ng Diyos ay pag-alipin? Hindi po. Okay? Hindi po pag-alipin ang pagsunod sa kautusan ng Diyos. Ang pagsunod sa kautusan ng Diyos ay pagpapakita ng kaayusan sa kanyang nasasakupan o kapamahalaan. Pagpapakita ng kapayapaan. Kasi ang kautusan ay kalayaan. Ang pagsunod sa kautusan ng Diyos ay pagpasakop ng kanyang pamahala sa langit at lupa. Kasi ang kautusan ng Diyos ay pundasyon ng kanyang kaharian. Ang pagsunod sa kautusan ng Diyos ay pagpili mo sa Kanya. Hindi dahil sa sapilitan, kundi dahil mahal mo ang Diyos. Okay? Ano ba ang nais ng Diyos sa pagsunod sa Kanya? Nais ng Diyos ang pagsunod na may pagmamahal. Kaya nga sabi dito, nais ng Diyos na ang mga anghel ay magmahalan sa isa't isa at susunod sa Kanya sa kanilang sariling malayang pagpili. Dahil mahal nila sila, mahal nila ang Diyos. Kaya po, ibinigay ng Panginoon ang freedom of choice sa mga anghel maging sa tao. Kalayaan sa pagpili. Sabi nga po ng dakilang pag-asa sa Ellen G. White, bago pumasok ang kasamaan sa langit, bago nagkaroon ng digmaan, ano ang kalagayan noon sa langit? Sabi dito, dakilang pag-asa, page 29, bago pumasok ang kasamaan sa langit, ang sangsinukob ay payapa at masaya. Ang lahat ay ganap na kasundo ng kalooban ng mananalang. Ang pag-ibig sa Diyos ang siyang pinakamataas. Ang pag-ibig sa isa't isa ay pantay-pantay. Kaya nga tinuro ng Panginoong Kristo yan eh. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong lakas mong kaluluwa. Ito ang dakila at unang utos. Ang pangalawa ay ibigin mo yung kapwa. Kasi yung pag-ibig sa Diyos, yung pinakamataas. At ang pag-ibig sa isa't isa ay pantay-pantay, gaya lang yung sarili. Ayan kapatid. So, priority yung pag-ibig sa Diyos, no?
Dahil ang kautusan ng pag-ibig ang siyang pundasyon ng pamamahala ng Diyos, ang kaligayahan ng lahat ng nilalang ay nakasalalay sa lubos nilang pakiayon sa dakilang prinsipyo ng katwiran nito. Ano ba ang prinsipyo ng katwiran nito? Ang kautusan. Ang katwiran ng Diyos, ang katwiran ng kautusan, ang prinsipyo niya ay pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa. Kaya ngayong ika-4 na utos, ito'y pag-ibig sa Diyos, ito'y pag-ibig sa kapwa, yung 5. Kaya ang pag-ibig sa Diyos, ang siyang pinakamataas, ang pag-ibig sa isa ay pantay-pantay. Yun po yung prinsipyo ng katwiran ng kautusan ng Diyos. Kaya ang tanong, ano ang paglilingkod ang hiningi ng Panginoong Diyos sa kanyang mga nilikha? Sabi dito, hangad ng Diyos mula sa lahat niyang nilalang ang paglilingkod na may pag-ibig. Yun po yung pagpili, no? Pagmamahal. Pagsambang bumubukal mula sa puso at matalinong paghanga sa kanyang karakter. Ano ang karakter ng Diyos? Pag-ibig. At ang kautusan ay pag-ibig, transcript ng kanyang karakter. Oh? Sabi ito, hindi siya nalulugod sa sapalitang katapatan. At sa lahat ay nagkaloob siya ng kalayaang pumili upang maibigay nila sa kanya ang kusang paglilingkod. Hindi siya nasisiyahan sa tapat ka pero napipilitan ka, hindi siya nasisiyahan. No? Ang gusto niya, kusang paglilingkod. Kaya yung pagpili na ibinigay ng Diyos, gagamitin ito sa pagmamahal o kusa. Ayan. Sabi nga ng Panginoon sa Isaiah 1:19-20, ito'y pangako ng Panginoon sa masunurin, no? Kung kayo'y magkusa at maging masunurin, kayo kakain ng mabuting lupain, mabubuting bagay ng lupain. Ngunit kung kayo'y magsitanggi at magsimagsik, kayo lilipulin ng tabak sapagkat sinalita ng Panginoon. So, kaya nga po ang kusa, no? Bakit gusto ng Panginoon ang kusang pagsunod? Sagot po, kasi ang kusang pagsunod, ito po ay nagpapakita ng pagmamahal sa iyong sinusunod. Kaya nga, piliin mo Panginoon sa iyong pagmamahal. Yun ang gusto ng Panginoon na gagawin ng mga anghel. Pero si Lucifer, nagmataas at ayaw na niyang mahalin ang Diyos. Yung freedom of choice na binigay ng Panginoon sa kanya, yung kalayas pagpili, ginamit niya sa maling pamamaraan na sarili niya ang kanyang sinusunod. Kaya nga sabi ito, ang lahat ay nagkaloob siya ng kalayaan pumili upang maibigay nila sa kanya ang kusang paglilingkod. At hindi siya nalulugod sa sabalitang katapatan. Yung kusa, ito po yung pag inutusan mo ba, pag mayroon kang inutos at alam na ng anak mo yung utos, hindi mo na kailangan inutos kasi alam na niya. Pag mahal ka niya, ay kusa na niya gagawin yun. So, ganoon din sa ating buhay. Kaya nga sabi ng Roma 5:15 na, hindi ako nagkamali, no? Na ang kautusan ay gumagawa ng galit. Subalit kung walang kautusan, wala rin paglabag. Kaya nga, kapag sunod sa kautusan ay pag-ibig. Ito ang pag-ibig sa Diyos natin, susundin ang kanyang mga utos, pagkat ang kanyang mga utos hindi mabigat. 1 Juan 5:3. Kaya, masusunod ang utos sa magitan ng pagmamahal. Yun ang gusto ng Panginoon. Kaya, gusto ng Panginoon na ibigay nila sa Kanya ang kusang paglilingkod. Yung kusa, yun po yung nagpapakita ng iyong pagmamahal sa iyong sinusunod. Hindi siya nalulugod sa salitang katapatan. Magbigay ako ng halimbawa. Mayroon bang pagmamahal ang pinipilit? Kapag pinipilit mo ang isang tao, mayroong pagmamahal? Ang pagmamahal ba ay sa pilitan? Halimbawa, ano ang pamantayan natin sa pagpili ng ating makasama sa buhay? Ito ba ay sa pilitan o kusang nararamdaman? Kagaya po ng isang matanda na pinipilit niya ang binata na pakasalan siya. Kung papakasalan ng binata ang matandang ito na siya pinipilit, mamamahalin ba niya ito? Hindi. Kasi po pinilit siya.
Ayan, no? So, ang pagmamahal po ay hindi sa pilitan. Ito po ay kusang nararamdaman. Kaya nga po, kapag naramdaman mo, mahal mo ang iyong nililigawan, gagawin mo lahat para mapatunayan yung pagmamahal mo sa Kanya. So, ganun ang Panginoon, no? Kung mahal natin ang Panginoon, patunayan natin na mahal natin siya sa magitan ng pagsunod natin sa Kanyang kautusan. Sabi nga ng Bukal ng Buhay, 14 verse 2, ang hiningi niya lamang, sabi ito, ang paggamit ng dahas ay laban sa mga simulain ng pagmamahala ng Diyos. Ulitin ko ang paggamit ng dahas ay laban sa mga simulain ng pamahalaan ng Diyos. Ang hiningi lamang niya ay ang paglilingkod na dahil sa pag-ibig at pagmamahal. Kaya nga ang paglilingkod mayroong pagmamahal. At ang pag-ibig ay hindi mauutusan kasi nagkukusa yan. Hindi mo kailangan utusan kasi nagkukusa ang pag-ibig. Sabi ito, ang pag-ibig ay hindi nauutusan. Hindi ito nakukuha sa dahas o lakas. Kasi ang pag-ibig ay kusa. Ipinapakita ito dahil mahal mo ang iyong sinusunod. Pag-ibig lamang ang nakakapukaw sa kapwa pag-ibig. Kaya dahil para makilala ang Diyos ay kailangan ibigin siya. Kaya kung mahal mo ang Panginoon, mahalin mo siya sa pamamagitan ng pagtupad sa Kanyang kautusan. If you love me, keep my commandment. John 14:15. Nais ng Diyos na ang mga anghel ay magmahalan sa isa't isa at sumunod sa Kanya sa kanilang sariling malayang pagpili. Dahil mahal nila ang Diyos. Ganoon din sa buhay. Sa 1 Juan 4:12, nandiyan po yan. Kapag nag-iibigan tayo, magkakapatid sa panampalataya, naging sakdal ang pag-ibig ng Diyos sa Kanyang iglesia. Pag-iibigan, yan po kapatid. At ang pag-ibig nilinahan sa atin kapag nandito sa atin ang banal na Espiritu. Nandiyan po yung kasakdalan. Yan po yung katuparan ng kautusan. Sa 1 Juan 4, basahin po natin yan, kapatid, no? Kaya, mayroon pong kalayaan sa pagpili. Ang kalayaan sa pagpili, ito po'y kaloob ng Diyos sa mga anghel at sa lahat ng Kanyang nilalang. Upang makapamili sila ayon sa kanilang kalayaan sa pagpili. Piliin nila ang Diyos na mayroong pagmamahal. Gawin din sa ating buhay. Piliin natin ang Panginoon dahil mahal natin ang Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang kautusan. So, ano ang mga bagay na hinangad ni Lucifer na hindi sa Kanya, na gusto niyang makuha? Ito po yung dahilan ng pag-rebel niya sa Diyos. Kaya siya nag-rebel din. Ulitin ko ano ang mga bagay na hinangad ni Lucifer na hindi sa Kanya, na gusto niya makuha? Kaya siya nag-rebelde sa Diyos. Sabi sa Isaiah 14:13, ito yung kanyang nabuo sa kanyang puso, sa kanyang sarili, pagiging makasarili. At sinabi mo sa iyong sarili, kinausap niya ang kanyang sarili, ako'y sasampa sa langit. Itataas ang aking luklukan sa taas ng mga bituin ng Diyos. Ako'y upo sa bundok ng kapisanan, sa mga kaduduluhang bahagi ng hilaga. Ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaas-taasan ng mga lapap. Ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Kaya nga po siya na Diyos sa kanyang sarili, ayon na sumunod sa Panginoon. Gusto niya, siya na yung sasambahin ng lahat ng nilang sa langit. Gusto niya maging kagaya ng kataas-taasan. Kagaya ng Diyos na sinasamba. Yun po yung kanyang hinangad. At ito po'y kasalanan sa 10 utos na sinabi doon na huwag mong ibutin anumang bagay ng iyong kapwa. Hinangad niya ang lugar na hindi para sa kanya, na para lamang sa Diyos. Ito ang hinangad ni Lucifer na gusto niyang makuha, kaya siya ay nagrebelde sa Diyos, na ayaw na niyang sumunod sa utos ng Diyos. Kaya ito yung kanyang adhikain. Ikinalat niya ito, ipinangalakan ni Lucifer sa ibang anghel ang kanyang layunin, na ang pagsunod sa Diyos ay pangalipin sa Kanya.
At ang tunay na kalayaan ay masunod sa kanyang sariling kagustuhan. At ikinalakal niya ito sa mga anghel. Kaya sabi dito sa Ezekiel 28 verse 16, dahil sa karamihan ng iyong kalakal, ibig sabihin, marami nang kinalat, marami nang nahikayat ng mga anghel sa kanyang pangalakal. Dahil sa karamihan ng iyong kalakal, ay kanilang pinuno ka ng karahasan. Ibig sabihin, yung kanyang layunin ay marami nang pumanig sa kanya. At hindi niya pwede itigil yung kanyang layunin dahil marami nang suporta sa kanya. Kaya nga sa langit mga kapatid, bago siya ibinagsak sa lupa, ang Diyos ay nag-utos sa kanyang mga anghel upang panawagan silang magbalik loob sa Panginoon, magsisi. Subalit, dahil patuloy nilang tinanggihan, si Lucifer patuloy nilang tinanggihan ang alok ng biyaya ng Panginoon, hanggang sa ang kasalanan ay wala ng lunas. Yung kanyang paghimagsik, yung kanyang kasalanan ay wala ng solusyon. At pag wala ng solusyon, napatunayan siya ay nagkasala. Naging sala rin si Lucifer dahil ang kasalanan hindi na solusyonan. Ayan, no? Kaya sabi dito, dahil sa karamihan ng iyong kalakal ay kanilang pinuno ka ng karahasan, ikaw ay nagkasala. Kaya't inihagis kita sa bilang maruming bagay mula sa bundok ng Diyos. At ipinahamak kita na tumakip na kirubin mula sa gitna ng batong mahalaga. Yan. Kaya noon, dahil naghimagsik na si Lucifer, nagkaroon, dito na po nangyari ang digmaang ito. Nagkaroon ng pagbaka sa langit, si Miguel at ang kanyang mga anghel nakipagbaka sa dragon, at ang dragon at ang kanyang mga anghel nakipagbaka. At sa labanang ito, hindi sila nananalo, ni nasumpungan pa man ang kanilang dako sa langit. At anong ginawa sa kanila? At inilapo ng malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinawag na Diablo, na Satanas, ang mandaray sa buong salibutan. Siya itinapon sa lupa at ang kanyang mga anghel itinapon kasama niya. Yan po ang nangyari. No? Si Satanas po ay pinangalan namang Satanas dahil po siya ay kaaway na ng Diyos. Nung hindi pa siya kaaway, siya po ay si Lucifer. Wala pong sungay si Satanas, ha, mga kapatid? Siya po ay anghel na maganda, sakdal sa kagandahan. Naging masama lamang siya dahil sa kanyang karakter. Wala pong anghel na masama. Wala pong anghel na may sungay. Okay? Maganda po ang anghel na ito, sakdal sa kagandahan. Ang naging Satanas lamang sa kanya, tinawag lamang siyang Diablo dahil sa kanyang naging karakter. Dahil siya ay tumalikod na sa Panginoon at nagtayo ng sarili niyang gobyerno. Okay? Dahil sa revelasyon, nagkaroon ng pagbabaka sa langit. Yun ang dahilan kaya inihagi sila sa lupa at kasama ang mga anghel. At yan ang nangyari bakit maraming lalaya mga tao ngayon. Ano ba ang salitang rebellion o paghimagsik? Ano bang salitang paghimagsik? Sa Daniel 9 verse 5, sabi dito ni Daniel, kami nagkasala at gumawa ng kaswailan, kumilos na may kasamaan, naghimagsik sa mga tuwid bagay, tumalikod sa iyong mga utos at mga batas. Ang paghimagsik po, mga kapatid, ito po ay pagtalikod sa kautusan ng Diyos. Tumalikod sa mga batas ng Diyos. Kaya nga, ang kautusan ng Diyos, ito po ay pundasyon ng kanyang kaharian sa langit at lupa. Kaya marami po ang naghimagsik, tumalikod sa kautusan ng Diyos. At ito ang ginawa ni Lucifer sa langit. Ayaw na niyang sumunod sa utos ng Diyos. Tandaan natin, ang 10 utos ay kautusan ng Diyos ay pundasyon ng kanyang kaharian sa langit at lupa. Kung nagkaroon ng pagbabaka sa langit, ang pagbabakang ito ginawa ni Lucifer, ay ipinagpapatuloy po niya ito dito sa lupa. Ang mga pandaraya ni Satanas sa langit ay nagpapatuloy dito sa lupa. Kaya nga po, siya po yung mandaraya sa buong sanlibutan. Ang paghimagsik sa kautusan ng Diyos, ang siya ring ginagawa ng mga tao ngayon. Yan po yung ginagawa. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo sa Epeso 2, verse 2, no? Ang kapangyarihan, kadaliman, ang espiritu, siya yung gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Sa mga anak ng mga suwayin, gumagawa sa tanas dyan.
Si Satanas po ang gumagawa, kapangyarihan ng kadiliman po ang gumagawa dyan. Mga kapatid, ayan. Kaya nga po yung layunin ni Satanas doon sa langit ay pinagpapatuloy niya po dito sa lupa. No? Ang layunin ni Satanas ay bagsak ang kautusan ng Diyos. At yan po patuloy niyang ginagawa dito sa lupa. Sa Dakilang Pag-asa 3:36, ang pamagat ay napipintong labanan. Sabi dito, mula sa pinakasimula ng malaking tunggalian sa langit, ay layunin ni Satanas na ibagsak ang kautusan ng Diyos. Siya ay naghimagsik sa manlalalang upang may sa katuparan ang layunin ito. Yun po yung layunin niya. Ibagsak ang kautusan ng Diyos. Ang gusto niya, walang kautosang sinusunod. Sarili ang masusunod sa sarili. Okay? Ayan. Bagaman napalaya sa langit, sabi dito, ipagpatuloy niya pakipaglabang ito dito sa lupa. Ang gawain niya ay ang dayain ang mga tao at sa gayoy mapalabag sila sa kautusan ng Diyos na siyang layuning walang tigil niyang itinataguyod. May sagawa man ito sa pamagitan ng pagtakwil sa buong kautusan o kaya sa isa lamang sa mga utos nito. Ang kalabasan sa huli ay pareho lamang. Kaya marami po ngayon nagtatakwil sa buong kautusan. At yung karamihan, mayroong sinusuway na isa. Ha? Sabi ito, sino mang lumabag sa isa ay nagpapakita ng paghamak sa buong kautusan. Ang kanyang impluensya at halimbawa ay nasa panig ng paglabag. Siya'y nagkakasala sa lahat. Santiago 2:10. Yan po mga kapatid. Kaya kapag nilabag natin, maging ang Sabat, sabi ng Isaiah 58 verse 13, parangalan mo ang Panginoon sa araw ng Sabat. Kaya kapatid, yan po yung layunin ni Satanas. At yan ay ginagawa ngayon sa sanlibutan. Maraming natuturo ngayon na tao na wala ng kautusan ng Diyos. At marami rin nagsasabi na mayroon pang kautusan pero kulang. Nilalabag yung isa. Tanda natin kapatid, no? Ang kautusan ay ang katuwiran ni Kristo. Yan po yung katuwiran ni Kristo. Bakit katuwiran ni Kristo? Dahil si Kristo, nung dito sa lupa, perfect niyang nasupad ang kautusan. Kaya siya naging matuwid. Walang kasalanan. Perfect obedience of the law. Ang katuwiran ng kautusan ay si Kristo. Ang katuwiran ni Kristo ay ang kautusan. Ang katuwiran ng kautusan ay nagtuturo kay Kristo. Basahin niyo po yung Roma 9:31 hanggang 10. Hanggang 5. Nandiyan po yan. Ang dahilan bakit din nakapaabot ang ibang mga Hudyo dahil sa katuwiran ng kautusan na nagturo kay Kristo, nakabatay sila sa gawa, hindi sa pamagitan ng pananampalataya. Mga kapatid, hindi po pwede alisin ang kautusan. Yan po yung kautusan ng Diyos at pundasyon ng kanyang pamahalaan. Kung bakit marami ngayon nangangaral na walang kautusan, hindi nakapagtataka. Sabi nga ng Apostol Pablo, sa unang 2 Korinto 11:12, 13 hanggang 13 to 15, sapagkat ang gayong mga tao ay huwad na mga apostol, mga mandarayang manggagawa na nagpapanggap ng mga apostol ni Kristo. Ba't nagpapanggap apostol ni Kristo? Yan. At hindi katakataka sapagkat si Satanas man ay nagpakunwaring anghel ng kaliwanagan. Hindi pwedeng liwanag. Ang Diyos ay liwanag, ang kanyang salita ay liwanag, ang kautusan ay liwanag. Ay kapatid. Kaya't hindi nakapagtataka na ang kanyang mga ministro man ay nagpapanggap na ministro ng katwiran. Parang matuwid, no? Pero sumusuway sa utos. Ano ba yung katwiran? Si Kristo po yan at kanyang kautusan. Yan. Ang kanilang wakas ay magiging ayon sa kanilang mga gawa. Kaya mga kaibigan, sabi nga ni Pablo, no, sa Roma, 1 Korinto 15 verse 56, ang tibo ng kamatayan ay ang kautusan. Ang tibo ng kamatayan ay kasalanan. At ang kapangyarihan ng kautusan ay kasalanan. Walang kapangyarihan ang kasalanan kung walang kautusan. Yan po yun, mapatid.
Roma 8:5 o 7:8. Kung walang kautusan, patay ang kasalanan. Roma 5:13. Hindi bibilang ang kasalanan kung walang kautusan. Ayan mga kapatid. Kaya nga po si Kristo, ang katwiran ni Kristo ay ang kanyang perfect obedience sa kasampung utos. Walang kasalanan. Kaya siya naging matuwid. Yun po yung katwiran ni Kristo. Yan po yung ating susundan. Siya po yung halimbawa. O sa Pedro na nakalagay po yan. Maraming salamat kapatid. Ngayon po ay matatapos na tayo. Sabi ng 1 Juan 3:8, ang patuloy na gumawa ng kasalanan ay sa diablo. Kung patuloy mong labagin ang kautusan ay kasalanan. Kaninong kampanya? Sa diablo. Sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkasala ng diablo. Dahil dito ay nahayag ang anak ng Diyos upang wasakin ang gawa ng diablo. Ano ang gawa ng diablo? Sabi sa 1 Juan o sa episode 2:2, ang gawain ng diablo ay doon sa mga sumusuway, anak ng mga sumusuway. Mapatid, ito po yung katotohanan. Huwag na tayo magpatuloy. Ilapit natin ang ating buhay sa ating Panginoon Kristo. Isuko natin. Sabi ni Ellen G. White, kung buong puso natin ipasasakop sa ating Panginoon sa magitan ng pagsisisi, ang pampataya at ang katwiran ni Kristo ibibigay sa atin. Kaya ang mensaheng ito ay magbigay sa atin ng pagtatapat sa paglilingkod. Nagkasala si Lucifer sa langit at ibinagsak sa lupa. At yan pa rin ang kanyang ginagawa hanggang ngayon. Ang paglabag sa kautusan ng Diyos. Maraming salamat. Tayo po yung magtatapos sa ating panalangin. Mapagpala ka, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa mensahe na pinagkaloob mo sa amin. Pagpalain mo, Panginoon, ang mensaheng ito na ipahartid sa mga tao na magkaroon sila, Panginoon, ng papataya sa Panginoon Kristo at kanyang kautusan at sa iyong mga salita. Ikaw, Panginoon, ang kikilos sa magitan ng banal na Espiritu. Buksan ang kaisipan na makapakinig upang maunawaan nila, Panginoon, ang iyong katotohanan. Ito po aking dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless po.